Welcome to Puerto Podcast. Conversations that move the city forward. Upwards and forward. Lahat. Never backward. Charot. Hindi pag sure, ha? Wala yun sa script. Wala yun sa Kasi forward di ba? So, this is your girl. Hi everyone, my name is Isla Palawena. I'm a local content creator here in Palawan and I've been living in Palawan for almost 33 years, excluded yung sa tumira ako sa Manila, but 33 years existing dito sa Palawan. Wow. How about you? Hello. I'm Ara Ramos. A local entrepreneur from Palawan, and I've been living here forever. Oh. Most of my life, I never left. So ayun, bakit nga ba tayo na-invite dito? Kasi nga, we have to talk about, unang-una, lagi tayong nag-uusap. At nafe-feature tayo sa iyong local channel. Yeah. Diba? We always share kung ano yung mga fini-feature mo na mostly talagang Food, lifestyle, travel. Stuff here in Palawan. Puerto Princesa and Palawan na we believe has to be talked about, Yes, to and be recognized. recognized, because we have a lot to share. Sobrang dami. Kala lang nila this is a city in the forest. Hindi. Hindi nila alam, maraming may ritual sa forest. Check. Ay, iba yan. Ritual, Baka iba yan. But, we are here to feature the local products na pinuntahan natin kanina in the first part of this episode. Nauna na yung pinuntahan natin sa Baltan. Yes. At nasaan na ang barbecue na yon? Oo nga. Naubos na namin. Okay. To be honest, i-feature namin yung mga pinuntahan namin. So, umikot kami. Umikot kami at pinuntahan namin yung mga favorite spots namin ni Isla. Which is hindi pa yun lahat. Hindi pa lahat yun. Like, legit, 5% lang yun. Ayan. So, yung first namin pinuntahan ay yung barbecuehan ni Ate Pogs. Sige, titikim ako ng isa pero sobrang kota, kinabalo na ako kanina. Over. Kumota na talaga ako doon kanina. Sobrang dami namin. Nakita ba yun sa video kanina? Sobrang dami namin. Oo. Nakain. Parang pwede na siyang gawing weapon. Sa Pang, sobrang dami. pang Guinness Book. Isa lang, ipanya ko isa, Mare. Oh, sige, bibigyan ko rin yung kaya tatlo. Kasi syempre, ibibigyan natin yung ating guest. Mamaya pala. Yung mga audience natin. Oo, guys, pag may baka nakita gusto kayo nyo. mga kamay-kamay na kumukuha. Kasama yun. First product from the U-Belt of Balkan. U-Belt! Oh, the U-Belt of Balkan. Yes. Yun yung pinakamasarap na barbecuean, yes or no? Yes. Yes talaga. Parang gusto ko na magkaroon tuloy ng Franchise. Parang, Franchise. Nung parang, alam mo yun, barbecue wars. Wow! Wars agad! Magkano? 10 pesos! 10 pesos! Sobrang laki at perfect ang golden ratio between the stick and the laman. Sobra Fibonacci. Panalo yung sauce kasi. Kasi homemade niya ate lahat. Tsaka binibili niya everyday yung laman. So like, legit, bago katayin yung tinatawagan na siya. Charing lang. Ay, ganun. Mainit pa yung yung baka. Ay, May assigned na baboy sa kanya, ganun. So she has isaw, the C-type isaw, the O-type, gano'n. Scale of 1 to 10. sabi ko kanina, di ba, nasa sasakyan tayo, it's 10 talaga. Pero ikaw iba rating mo yun. 12 talaga. Kasi lumaki ako with her eh. Lumaki. Ampon ng barbecue. Siya talaga nanay mo, day. Hindi si tita. Charing. Like, kung pipili ako ng nanay. So, isa sa mga topic na gusto kong pag-usapan natin is, ano ang sa tingin mo yung isa sa mga advantage of living in Puerto Princesa? Ikaw bilang talagang proud ka batang Puerto Princesa ka. O ano sa tingin mo yung mga advantage? Crispy shrimp na ito. Ay, okay. Pwede. Sige, go. Advantage kasi nakatira ako dito, I can order this from Don Zamora. Charing lang. Actually, for me, one of the main advantages of living in Puerto, nature talaga. Yeah. We're so close to nature eh, no? Gumagapang si Ninay doon on the side, by the way. But, to the fact that, like, beaches that are, for me, pwede mo ilaban as best beaches in the world. Yeah.
40 minutes away, di ba? Yes. With a good road going there. Hindi mo kailangan mag-hike or whatever to get there. As in, motorcycle, tricycle, anyone can go. Totoo. Hindi siya pang mayaman. As in. Totoo, yan yung parang feeling. Kapag pumunta ka sa mga beaches na yun, wala kayong level-level. Wala. Yung si ganito, si ganyan. Oo. Tsaka, we always go there and then we see those tourists that travel pa, 36 hours, 48 hours travel from all over the world for something na we can access 40, 30 minutes away from our houses. That's real luxury for me. Kasi kahit gaano kadaming billion yung pera mo, di ba? Hindi mo mabibili yung raw beauty na binigay ni Lord. Ni Lord. Because everything is just given from above. Kaya tinatawag din nila to City of the Living God. Totoo. And we see it with the nature around us. It's the gift that God has given Puerto Princesa people. Now, we have access to the most beautiful spots that nature has to offer. And it's almost free. It's almost free to the locals. Yeah. So, I feel like that is the best advantage. Tsaka yung barbecue ni ate. At saka yung mga Don food. Zamora. Yung mga food. Yung mga food talaga. So, let's talk about the food. Saan tayo galing today? So, unang-una natin pinuntahan after nung Baltan. So pag-usapan pa ba natin yung Baltan? O sobrang na si ate? Angat Sobrang na angat na hype siya. beast niya sa akin in my brain eh. Parang grabe na yung attachment ko sa kanya. Wow. Like, alam mo yun, growing up, seeing her stay there, and almost di siya tumanda in my brain. Alam mo yun, parang same lang yung itsura niya. Parang ako lang yung tumanda between the both of us. Ako yung lumaki. Siya, same lang siya. Ganun siya. Tapos sabi sa ate, ba't ayaw mag-expand? Ba't ayaw mag-ganyan? Wala. Yung contentment is there. And I really appreciate and admire that. Tsaka sobrang daming spots dito sa Puerto na ganun. Diba? Sobra. Parang natatago siya. Na Kaya it's only almost locals know. Oo, it's almost gatekeep. Hindi naman sa tinatago natin siya, pero medyo rin. No, kasi pag nalaman na ng mga tao, marami na tayong kaagaw. Oo nga, di ba kanina yung parang inaano natin, pero promote natin si ate, tapos na-imagine ko na yung parang pipila yung mga tao, tapos parang like, ayokong pumila though. Yung mga tipong isang like, oras I lang, have ubus na. access. Siguro magpa-VIP cards. Yung may mga ganun. Launch. May yung buy 10 sticks, get 2 free. Lakas na Ito may comment dito. Anong comment? Thanks Ara, don't spoil the Maki boy. Kasi nagdala ka daw. Oh. I can't help it. I spoil everyone in my life eh. Chay. Kasi like, dito sa Puerto, afford lahat eh. Sa dami ng, handa na to, wala pa tong 5K. Wala pa. Wala pa nga 3K. Yeah. Diba? Pwede namang umabot doon. For donations, please see the link below. Donations! Like so, this pare, one. ano yan? Hawak mo. So this one, first time ko tong matry, sa totoo lang. Sa tagal ko na kumakain sa Don Zamora, first time kumakain to. This is Chicken Mami. Oh, simple. Chicken mami. Pero it's not so simple as you It's say. not simple. Super jam-packed and super sarap niya. Ang lasa-lasa. Jam-packed. Parang Yun talaga araneta. yun. Ay! Concept! Oo, ang araneta ay mami. Yan na yun. Charot. Pero yung history talaga niyan, yan na yung paboritong soup ni late Mayor Edward Aguilar. Oh. This is a very beloved mayor from Puerto Princesa City. Nakita ko yan sa vlog ni Tita Lua. Oo, kasi bago siya mag-fly, kasi meron kaming restaurant sa airport. Pangalan niya Airport Cafe. Yun ay open since nagbukas yung airport. Dati pa yun, Carlos Canteen. Isa sa mga first, namin doon, menu, is yung Chicken Mami. Yung isa is itong tapa. Oh, datapa. Oo, ayan. Yan ang aming mga bestseller talaga. Woo! Tapa ni Mama. Shoutout to my mother, Arlene Ramos. Alam ko lagi tayong hindi nagkakasundo. Yung mga nilabas na pala na sama ng loob. Parang Chris Aquino pala to. Parang Chris Face to face. Hindi, kay Ami, I love to? my family. My family. Anyway, balik tayo kay Mayor Ed. As in, nagpapadali ng bodyguard niya para lang kumuha pag nasa VIP siya. Pero minsan pumupunta rin siya. And then ngayon, nakakatawa kasi nilagay na namin siya doon sa Don Zamora. Which is yung Don Zamora was a business we did during the pandemic. Kasi ngayong airport business namin, nagsara. Gawa ng pandemic. Sino mag-fly, diba? Parang yung benta namin ng pandemic, isang Coke Zero sa isang araw. Swerte pa yun, diba?
So wala kaming choice. Nag-pivot kami. Lahat ng product namin sa Airport Cafe na tinransfer namin sa Boramos, na-transfer din namin ngayon sa Don Sabor. So these recipes has really stayed and been cultivated in our family for years. Same lang yung mga in-offer namin, which is yung mga lutong bahay lang din. Which is isa rin sa mga pinakamasaya at pinakamagandang advantage living in Puerto Princesa, don't you think, Mars? I think yung mga seafoods talaga. Kasi karamihan din ng mga, yun, tulad nito, itong Isla Palawenya Bilao, Diba? yung shrimp. Diba? Ang hirap kaya makahanap yung shrimp niyan. na yan, na-reserve na ni Mama yan bago pa sila ipanganak. Saan yan usually galing? Yung hindi pa siya. Actually, sobrang hype beast ni Mama sa shrimp na yan kasi hindi mo yan mabibili ng bulk eh. Oo. As in, kailangan kilala mo yung nagbebenta niyan para anuhan ka niya. May right reservan size ka niya. kasi siya. May Hindi siya copyright. May copyright size. May copyright size siya. Ano yun to? Sa isa mga batis. Batis! Ah, okay. So, See? Fresh water. Hindi rin ito yung pinandidilis na torta. Hindi rin ito yun eh. You'll never know. ano, bakit? Nag-focus. Let's focus on the shrimp. Diba? So, yun. If we have the bounty of these type of seafood na, my God, kain lahat. Walang Oo. tapon. Kasi usually, Hindi ka diba, tulad sinasabi nila ng mga hipon. tinatapon yung ulo. Dito yung ulo yung the best. Walang hipon sa Palawan eh. Lahat magaganda. Ayan. Pati yung shrimp. Kain lahat. Yung hipon mismo, Kain lahat. yung hipon mismo, mula ulo hanggang paa, measure wrap. Hindi niyo sure kung anong topic na to. Sana ba ano pa ba? Hipon pa ba ito pinag-uusapan Hindi ngayon? ko alam. Ay, hindi na ba? Parang iba na. Sure, rap. Ano pa, Mars? Go. Something as simple as, ito tapa. Tikman niyo yung tapa. Ay, oo nga. Dapat sila direct, tikman mo yung tapa. Ano yung tapa? Alam nyo ba, kasi I also work at the airport, kapag meron ako mga aviation friends, pinapatry ko yan. Kasi usually, meron sila ditong isang local product na chicken, na yung mga flight attendants, mga pilots, yun yung lagi nilang in-order. Sabi ko, i-try nyo yung tapa ni Mama. And, Ganito kasi yan. May Talaga. bad rep ang ano eh. Ang beef ng Pilipinas eh. oh, Diba? Hindi na kami kalabaw. Sabi ko beef. Si Joey kalabaw. Ibang pulutan yung Joe. So, usually ang beef ng Pilipinas, diba medyo matigas? oo. Don't you think? Yeah, I think so. Eto, yung beef na to, inalaga na mabuti, minahal. Wow. Pinalambot. Diba? Pinalaki ng maayos. Pinalaki na may ayos with GMRC. Oo. Pinaaral. Diba? Sana, ang wish ko lang, tratuhin ng mga tao, yung mga bata ngayon, katulad ng pagtrato dito sa beef na ginagamit namin sa Tapa ni Papa. Mahalin nyo din. Labigyan ng GMRC. Ibalik ang GMRC sa subject ng Pilipinas, kaya kulang na. I-challenge lang. Unang-una, ang lambot niya, kaya kami proud dito sa beef na to kasi na-process namin siya, na-process in our manufacturing in Don Samura. Manufacturing! Naging factory. Manifesting! Alam mo yun, na magkaroon Ayan na, kami ng... umubo na. Sabi natin, podcast lang. Walang walang hawaan. Yung founder, nakakain sila sa Don Sabor. Nakakain din sila sa Saboramos, yung founder ng podcast. Ito, natikman niya yung tapa. Oo. Legit daw yung tapa. Legit talaga. Okay. Kula ko na, never ako napahiya dito eh. Yeah. Actually, Oh, thank you. You know what? A queen knows another queen. Diba? As in, dito napatapos yung kapatid ko. Wow! Kahit wala pa nagtapos. Parang nadura ni Direk yung beer niya. Alam mo yun, parang ito yung nagtaguyod ng pamilya namin, tong baka na to. MMK na yung The Puerto Podcast. Diba? Dear Charo, Oo. lumaki ako nang dahil sa tapa. Oo. Sa tapa ni Mama. Sa tapa ni Ma'am. Ganon. Ng atake. Pero guys, tikman natin. Wow. Ako nga din. Close up, please. Favorite ka, favorite.
Ayan, sige, ano mo. Sir, close up. By the way, dito po sa Palawan, hindi kami maarte actually ha. So Walang nakataas, ano. nakataas yung pa ako, nagkakamay ako. Actually, mas masarap po yung pagkain pag kinamay kasi yung mga alat ng mga pawis ng kamay mo, kasama na yun sa seasoning. Yan, close up ka na, close up. Sobrang close-up na to. Wait, yung botox ko kita ba? Ngumaya ano nakatabi, ano mo na-stroke. Dahil yun yung angulo ko. Mars, Favorite. Sarap nito pag may kanin eh. Nainit na ba yung kanin? meron akong shirataki rice. Ay, nakashiratake. Pakilagyan na rin yung affiliate code ko sa TikTok shop dun sa shirataki rice. Tsare. Ayan yan. Tapa ni Mama. Tapa ni Mama, punong-puno ng garlic and it's made with like 75 ingredients. 75 talaga. Nabilang mo talaga. We handpick our garlic. Handpick yung mga Uy, gumawa kayo ng pagkain ah. Handpick, yung tipong like yung pag sa palengke. Handpick. Kinamay talaga. Alam mo, masyadong bulok. So, ang next naman na gusto nating tikman ay ang ating tokwat baboy. Or yung kilawin na wala na yung... Ito. Ay! Na-avail mo na agad. Sarap eh. So, this is made from the fresh tuna na mismong hinuhuli ng aming cook. Seryoso Puro ba? kainin. Parang wala lang totoo dito sa mga sinasabi. Pero hindi galing ito sa palengke, guys. Nasarap lang siya kasi fresh lang yung tuna every day namin binibili. Tatawa si Joey. Sarap. The rice. Ayan. The rice. Ayan. Sobrang sarap. Oh Lumabas my yung ugat ko. God! Ang init ng Lumabas yung ugat rice. sa ulo ko. Sobrang sarap. Guys, tikman nyo. Sobrang sarap. Di ba parang sobrang puro seafood? Like, casual lang. Casual lang. We have tuna, we have shrimp. Nasa yung lobster, pakilabas. Wow! Kilawin, tsaka gusto ko yung sili. Parang nakaraan, dun sa namin, Mars, may customer kami, nagdala ng isang box. Kala ko kung puro lobster. Oh. La, syempre ako nagluto nun. Syempre, kinubrahan ko yun. Habang nagluto ako dun, pinakawa pa kayo lobster. Ang dami Bigay lang daw. Dun sa Palawan, ganda, no? Like, binibigyan nilang gift lobster. Simple lang yung buhay dito. Ang sarap ng may rice. Lobster lang. Tikman natin yung mami. Pahinga ko ng mami bago maubos. Sorry. Parang feeling ko paubos na siya eh. Pinakura ng pinakura. Tikman niyo yung mami with the chicken skin. Yun talaga yung atake. Gano'n nakatagal yung family business nyo? Yung Sabo Ramos, that was Airport Cafe before. That was 30 years ago. Ano yung Since pinakauna? 1995. Anong pinakauna yung family business? Yon? Yung Airport Cafe. Yung airport Yun sa cafe. airport. Yung Binili old siya ng airport mom ko. pa. Binili siya ng mom ko na Carlos Cantin. Karenderia siya. Siyempre, ang nanay ko, entrepreneur. Nilagdagan niya ng lamayo. Di ba? Nilagdagan niya ng mga t-shirt, ng mga perlas, ganyan, yung mga love pearl, di ba? O, hulaan mo si nagbenta nun. Si papa mo? Hindi. Si Papa is an accountant. Ay, oo. Ikaw. Nakatapos siya eh. Ako hindi. Ikaw ang nagbenta. Yes, 6 a.m. pa lang, dalawa kami ni Mama. Feeling ko i-deny niya kasi gusto niya sasabihin na lagi akong tamad. Pero like, naalala ko sinama niya ako eh. May mga times na kasama talaga ako eh. Yung ayaw niya magbenta, magbayad ng mga taga-buhat sa balengke. Ako yung dinadala niya, Mars. Tama ba yun? Ayaw mo para... Oy, pero nag-workout ka ngayon, nagbubuhat ka. Kaya so, nga eh, parang training. nadala ko na siya in my old age. Oo, na, warm up mo yun. Nasanay na ako nagbubuhat ng... Kailangan may dala yung kamay ko lagi na something. Yung dumbbell, dati plastic. Muscle ba? memory. Oo. Tapos diretso kami ng airport cafe. Kaya ipiprepare niya yung mga lamayo, pang pasalubong. At then, dalawa kami with Ate Ging. Kaya, it was easy for me to continue her business. Now, I grew up and I chose not to finish my studies because idol ko si Mark Zuckerberg. Yung totoo. Ang layo. Tsaka si Einstein. Feeling ko sobrang bright ko na hindi ko kailangan ng college. Charis lang. Guys, hindi. Mag-college kayo. Ang pinagsisisiyan ko. Baka ma-Josh Mohi ka kanya na. Pinagsisisiyan ko. Pinaaral ako na magulo ko kasi hindi ka tinuloy. Hirap. Charis. Ma-Josh Mohi ka. MMK talaga. Diploma o diskarte, ganun yung labanan. Ayan, ano take nyo pala dyan? Diploma versus... Oh, ano daw ang take Ako kasi namin? wala akong diploma. Ikaw meron eh. Kasi Oo. mayabang ka. Asa mayabang. Nawaway grabe. lang, friend.
Ano siya, since Oh, sige, gumraduate. diploma. As a gumraduate. Versus diploma versus diskarte. Sa totoo lang, ang sabi ko talaga, feeling ko kung hindi ako gumraduate, baka nga mas mayaman ako ngayon. Kasi kilala ko yung sarili ko. Yung parang medyo may ano ko, yung parang kaya ko yan. Eh parang nung nagkaroon ako ng diploma, wag niyong iaano to baka sabihin ng iba, di na lang ako mag-aaral. Kasi usually yung mga walang diploma, sila yung may kailangan patunayan. So they strive I agree with more. They work harder talaga. Yeah, So I I agree. think mas nagiging successful madalas yung mga hindi. It's controversial, Totoo. It's very controversial. Pero kasi sa akin, I had the opportunity to finish my Totoo. degree. I had a middle class family who's willing to pay for it. And I was a scholar. Yes. Hoy, Mukha matalino lang si ako Ara. Scholar ako. Si Top 5 Ara, ako sa totoo. PSU entrance exam. Totoo, matalino si Ara. Hindi Talaga. ako ginajudge. Matalino si Ara, bardagul lang talaga. Hindi lang halata. Pero may ano tayo. Pero ang point ko nun is that nag-away kami ng teacher ko Just, yun pala yun. Hindi, parang for me, I felt like I could learn beyond the borders of the classroom. And then, I was also a young mom. Yeah. So, it was a matter of situation. Siguro, feeling ko kung hindi rin ako nabantis na maaga, baka tinuloy ko din siya Pero during the time, since may anak na ako nung time na yon, parang may urge ako na gusto kong kumita ng pera para mabili ko yung mga kailangan anak ko. Kasi nakakahiya din naman na nagbuntis ako na maaga tapos, kumbaga, ipapasa ko yung responsibilidad na yun sa parents ko, knowing na ang dami din namin magkakapatid. Oo. I had that, deep down na parang gusto kong kumita para like, maalagaan ko yung anak ko. So parang doon yung brain ko na kaya ako nag-stop mag-aral ng college. Para magtrabaho na agad para kumita na ako ng pera. Although, if I would go back, I actually wanna go back to school Talaga? Honestly. I wanna finish it. Kasi ang nakita ko naman is, pag may, iba rin yung parang, pag nakatapos ka, there's a certain standard in society na you don't have to explain yourself. Alam mo yun? Parang biglang, like, may dating din talaga yun. Pero, kung tatapusin ko siya, hindi siya para doon. Hindi siya para doon. It's because, alam ko na yung gusto ko. Siguro nung time na yon kasi ang ang course ko nun was accountancy, which is my dad had an accounting office. Perfect. So, 'di ba? It's either ituloy ko yung business ng mom ko or ituloy ko yung office ng dad ko. Initially, the plan was I continue my dad's office because I was taking accountancy. I realized, parang, yun nga, yung napagkwentuhan natin kanina, growing up with my mother, bringing the plastics in the market, parang na-destined na ako doon. Kaya parang yung feeling ko, alam mo yun, iba-iba rin talaga kasi, di ba? Parang for me, ako doon, go yung direction ko doon. Pero ngayon na tinutuloy ko na yung mga business ng family ko and I'm helping, all of us naman, like, we're all helping each other to manage the businesses. I feel like that college education would have made things easier. Wow. It's a shortcut. It's very important because, like, halimbawa, sa business, yung mga assets versus liabilities versus expenses versus leverage. All of these things I had to figure out on my own almost from experience, from asking. Although, if you go to college, tinuturo naman na yun lahat Mas lalo kang equipped Yeah. Pag nakatapos ka ng degree, equipped ka. Ang ko lang is, I'd rather do it now na alam ko na yung gusto ko talagang gawin. Yung makakatulong na talaga siya dun sa career na pinush ko. 'Di ba? So, maybe what I'm trying to get at is get out. Charay. Get out. As a sex bomb dancer, pinalaki doon. Hindi pala kayo magseryoso na tao. Putik. Para sa as a get out yun na sa isip ko. Get out. Spaghetti pa baba. Ang tawag dito parang, it's also not bad to go from high school and then work. Yeah. Figure out what you really want. Try a few things Maraming in your gumawa life. niyan ngayon especially mga Oo. content creator na nagpumasok sa business. Oo. Tapos after nun, pag naalam mo na, then go to college na makakatulong talaga yun sa gusto mong i-pursue. Parang Yung equip alam mo, yourself with the knowledge na afterwards. Yung gusto mo na. Oo, kasi ang hirap din na parang nag-graduate ka and then iba yung career na pinurso mo. Parang halos hindi mo rin nagamit yung 4 years mong
Although it will always be useful, di ba? Pero, mas maganda na i-equip mo yung sarili mo sa knowledge na talagang ipapursue mo at gagamitin mo siya in everyday life. Kasi namin nagsasabi na, bakit magagamit ko ba yung x to the second power times 3 times 5x, y, z sa pagbili ng manok sa palengke? Okay. Di ba? May ganun din. Pero, point is that, hindi naman kinakailangan na dun mo gamitin yun eh. Pwede ka mag-pursue ng career, pwede ka mag-pursue ng college degree na talagang magagamit mo. And which is sobrang magandang opportunity for me. Pero gets ko din naman yung mga families na hindi kinakaya. Kasi di ba parang yung tuition, yung... So, there's also no shame if not. Ako, di ba, di ako nakatapos until now. Pero I was able to establish a few businesses. I was able to establish relationships with the bank even without a degree. Yeah. Diba? So, depende. Depende sa tao, depende sa gusto mo. Gawin niyo yung gusto niyo. Yun. Gawin niyo yung gusto niyo. Living in Puerto, we have so many privileges. Hindi lang natin na-realize yun. We have a state university that's free, right? We have a not so aggressive market to start up businesses. You can really put out your ideas out there. Ako siguro naka-10 business ako bago ako. Talaga? I had probably 5 to 8 businesses that failed na I invested like a lot of money on. Pero, yun hindi ako nag-college eh. So, kailangan akong gawin yun, di ba? Kailangan akong dumaan doon. Yun na yung sinasabi ko na yung trial and error could have been Long skipped. cuts. The long cuts of Could life. have been skipped kung na-equip ako doon sa knowledge na I needed for it. Pero no regrets. Like, life's a journey. All of us has a journey. It led us to here, having this podcast right now. Diba? All of the Hello. people here, Yes, sir. No. your journey ended up na nagiinuman, kumakain tayo ngayon. At kumuha kayo ng pagkain, napakadaming kung pagkain. nakagraduate ako, di dapat wala tayong kinakain ngayon dito. Baka nasa office lang ako ngayon, charis. Nagtatapos ng report, charis lang. Yeah. Pero salute to everyone who does. You know, everybody has a role. Right? Yes. Diba? Sir. Diba? Yeah. We're just here to like enjoy life and eat good food while we're figuring out what our role is. Ikaw naman, Mars. Nasa career ka ng Aviation. Ang parehas tayo doon kasi ako nandun sa concession side, yung nagbibenta ko ng mga pagkain. Oo. Kasi and, parehas kami, we work at the airport. It's just that ibang ibang batang airport talaga. mga kami. batang airport kami, pero iba lang. Iba yung career. Sa kanya naman, as a Technical. graduate, Yes. so meron siyang credentials to have like good jobs. Oo. and everything. Ay, sa amin naman, Nainit kailangan, pala. sa work namin, kailangan talagang diploma. Kasi, kailangan graduate ka. Ano po work niyo? So, I am an air traffic controller. Opo. Drop the bomb just like that. Hindi yun So, expect yun. yun. Hindi yun expect yun. Siya pala yung nagpapalipad ng mga aeroplano dito. Yes. That's so, Isla. yun ang main work ng mga air traffic controllers. Kami yung kausap ng pilots. We separate them. Kami yung nagbibigay sa kanila ng levels. Ano ika-climb nila, anong i-descend. Turn left, turn right. Sample. Sample. Sige. Kunyari ako ang pilot. Kunwari, anong Di mo? ba yung mga pilot parang kinakain nila yung mic pag nagsalita sila? So, kunwari, Sample, ikaw si Ara, anong, Ako, ang aking call sign, di ba may Oo, call sign? call sign. Ako siguro si Hottie Pilot. Hattie Pilot. That may number. Hattie Pilot, 1, 2, 69. Okay. 69er yon. Hindi pwedeng 69 sa amin. Kunwari. Okay. Hattie Pilot, 69er, wind 280 at 8 knots, runway 27, clear to land. Ganon. Nagland. Nagland. Ganon. Okay. So, yun yung mga sample. Ganon. So, kailangan talaga sa amin college degree kasi meron kaming sinusunod na standards. Oo naman. International standards na kahit saan mo ko dalhin, yun at yun ang magiging phraseology. Yes. Hindi ka po pwedeng, kumbaga, like, magawa-gawa ka lang ng sarili mo mga terms. Hindi. Hindi ka magta-trial and error. Hindi ka magta-trial and error where the plane is coming. Diba? Tsaka sa business kasi, di ba may risk? Pwede kang mag-fail, pwedeng hindi. Sa work namin, Wala. bawal. Bawal. So, yun. So, yun naman yung difference. Sa business, okay lang kahit hindi graduate. Di ba?
Pero yun nga, parang masaya din yung work mo kasi parang like, malaki na yung kitaan yun eh. Uy! Well, Pero ano naman? This is to encourage. Yes. This is to encourage. So far, nagkakaroon ng compensations ngayon sa government. They're trying to increase our salary. Especially, alam ko may sinign si president natin ngayon. Thank you so much. Yun yung CPCS2. You can search it up. And I think it started January 2025 this year. And yun. So, thank you naman sa kay So, pautang. president. Pautang. So basically, pautang ako. Ay, grabe naman. Charing lang. Para at least yung mga gusto rin mag-apply sa work namin. Oo. So yun, nakikita nyo, ilalagay naman ni Puerto Podcast yung aking socials. Yes. So, Can yun. you tell me about your work? About yung exams? Yes, so sa exam, dun pa How lang. to get there. Minsan, pag may nagtatanong, paano po maging air traffic controller? Tapos ang dami na nilang mga speculations, ganyan-ganyan. Ang una kong sinasabi, ipasa nyo muna yung exam. Kasi, usually, Ano yung laman ng exam? Annually, nako. No, I mean like, ano yung mga general topics Kung, na kung Logic, nakapag, ganun. oo, may logic, Dapat English, about math, mga types of planes, dapat alam mo ba yun? hindi naman. Hindi naman. Parang general knowledge, English, logic, and math. Ah. Yan. 100 Saka dapat items. hindi ko magaling ka sa direksyon. Yun. Doon ako babagsak. And, hindi ka dapat colorblind. Number one. Bakit? Kasi, nagre-rely rin kami sa colors. Kunwari, may aircraft, dalawa. Sasabihin ko sa pilot, mag-park ka sa aircraft na kulay green. Eh, iba yung nakikita niyang kulay. Nag-park siya sa kulay red. Eh, may darating doon na aeroplano. Possible yun. So, bawal yun. Even sa pilots, bawal. Yung colorblind. As in, kaagad. Ligwak meme. Ligwak meme. Tapos, sa exam, naalala ko dati, ang nag-exam sa Puerto nung time namin, parang nasa 150. 150 examinees. Tapos, ang nakapasa is 6. Tapos, isa ako doon. Tapos, Wow, yung top 6. top 6. Sure Tapos, Galing, tawag dito, yung isa colorblind, so top 5. Tapos, nung nag-undergo ng training after a year, ako lang yung from Palawan na gumraduate. Palakpakan natin. Palawan Uy, grabe. sa Palaweñas. Keeping the sky safe for everyone to fly. Pero honestly, I always applaud her kasi it's, for me parang hindi siya bibigyan ng enough impact na, imagine per flight, how many lives they're holding, di ba? 300 Oo, per flight. 300 per flight. How many flights per day? You're literally making sure thousands and thousands of People per day. is safe. Kung lilipad ka. Kaya kapag nag-ano kami lagi, ang ating end call is Safe Skies, Safe Mars. skies. Parang yun yung babay namin ni Ara. Safe Oo, skies, Safe Mars. Skies, Mars. Oo, yun yung ano namin. Sabi niyo, ba't ako? Ay, ganun ba? Gusto mo sumama talaga? Hindi ka talaga magpatalo. Hindi ka batang airport batang podcast ka. Batang Malvar. Uy, wait lang. Dahil we have only few minutes left. Eto naman. Yes, ayun na nga. Ano ba itong hawak namin? Ano ba to? Ito kasi, Sarap yan another part of pride na hindi natin na-expect na we have this in our backyard. Although we don't have hops and barley and pure yeast from the Philippines, we were able to have the second brewers in the whole Philippines. Wow. And the first female brewers in all of Asia. Ooh! Grabe! Right in our backyard. And we are very, very lucky to be able to have this beer as an option from Parlaweño Brewery. We had the privilege to visit the lab I call Hogwarts. Oo, no? As a Pailalim eh. Gryffindor. Sinong taga Slytherin? Butterbeer. Ayan, Feeling ko si butterbeer. Vizcaya galing siyang Slytherin. Charing lang. Bawal yun. Araw na. Anyway, wala naman makukulong. Ano? Wala naman makukulong na. Ay, wala naman. Wala ako. Wala naman ako. Isipin niyo lang ako si Bitoy. And this is Bubblegum. Charing. Anyway, Kaya this. I have Palaweño Brewery flavor. Honey Coast. Kush! How is it? Ano yung say, How was it daw? How was it? I feel like it's a little bit... Ay, Baka bakit? magalit sa Ay, atin. magalit pala when yung brewery nga pala.
Sorry. Tayo Belgian. Hindi ba? Ano Ano ko? to? Kahit yung accent ko British, sabi ko Belgian. Grabe ka ano na. This one is blonde ale. Blonde! It's more fun with So marami blondes. palang variety. in Marami, iba-iba. Sabi nila, there's 750 kinds of beer all over the world, and then the Philippines only like parang no two, which is the Pilseners and the Pale. Ooh. Which is Pilsen din yun. Pale Pilsen. Ginawa kong dalawa yun. Yes, and which is funny na sabi nga nila, the ingredients for beer is yung hops and yung barley. It grows only in places near the equator. So, tinanong ko, bakit wala tayo sa Philippines? We are right smack in the equator. Yun. So, imagine kung grabe pala kasarap ng hops natin dito. Yeah. Hindi natin alam. So, this is a call to unite. Nag-alsa. What alcoholers? All alcoholics! Alcoholers, hindi alcoholics. Alcoholers! Alcoholers from all colors! University. Magsama-sama tayo. Diba? Pero why not? Ba't hindi natin na-explore? Yeah. Diba? Like, we love. Dito sa Palawan, wala tayong ibang ginawa kundi uminom like growing up. Wala Totoo. tayong sinehan. Wala tayong anything. Oy, may mares ka dati. Oo, pero iba na yung mga activities there. Like, for ibang episode na yan. Iba yun. Iba yung yan. Diba? They were granted to, diba, yung sa East first in Yes! Yun nga eh. Wala pala tayong pure yeast. So, ano yung ginagamit sa mga pandesal natin? Impure yeast. First pure yeast pala. Yung sa ano. Ay, margarine. Charis. Walang yeast. Puro margarine. No, joke lang. Joke lang. Anyway, yun namin. Ang bilis mag-change namin. But anyway, yun na nga. Sabi nila, like, they were awarded. They were chosen amongst all the breweries in the Philippines na nagsubmit ng mga sample ng beer. Sila yung napili na first ng DTI na maging partner to promote, to cultivate the pure yeast Wow. sa Philippines. First ever. Diba? Like, thank you. Thank you for the acknowledgement sa atin and na-acknowledge siya ng ganun. Pero sabi ni Ate Malu, it's from the water here. Diba? Eh, diba ini-issue yung water sa Palawan? Yeah. Not true! Not true! Meron lang sigurong areas. Tawag dito yung water itself is good. That issue is coming from infrastructure. Pero nature-wise, walang walang problema. problema waters natin. Yun nga lang, kinakailangan lang masupport ng proper infrastructure just so that the basic necessities such as our very sparkling world awarded water can go in all of the houses sa Philippines. Lahat ng water ng Philippines galing sa Palawan na ngayon, di ba? Pero ang ganda ng water na kasi we have a lot of flowing rivers, streams. From the mountains. Diba? Sobrang daming river dito. Parang sobrang nag-trending na nga yung river trips nowadays, di ba? Sa south. Dami nag-open ng mga roads. Totoo. Biglang, gaganda pala ng mga river. Yes. Diba? Sa Napsa, no? Diba? So Dami. we have good water. Kailangan lang natin siya i-flow. Flow correct. Ay, wait lang Have pala, the right may flow. pala ako. Ano po Yung yun? mga below 18 na gusto mong experience Ay! yung May honey bago butter. silang So, product. So, kanina kasi, meron silang special beer para sa mga 18 years old I or know, below. O diba? kaya sa mga hindi umiinom ng may alcohol. Yes. Katulad ni Derek. Yes, hindi sir. umiinom. Si Derek, hindi Nabilong umiinom. siya. Nabilong siya bigla. Hindi siya na OP. Meron siyang, as a Gryffindor myself, I'm so happy. Butterbeer! Butterbeer, Harry Potter. Actually, I was Hermione in my past life. Talaga ba? Hermione. Parang Armageddon. Aramayoni. Aramaywan, Mars. Parang may iba. Parang ano ka na, pasityo ka na. Diba? Sitio Aramaywan na. Pero yun nga, ang sarap. Grabe. Ayahay, butterbeer. Actually, sabi ko nga, I can bond na with my son. Start them young. Start Diba? them young. So, mas okay na sa akin na ito na lang yung inumin niya for the rest of his life. Wow, makaresolve sila. Pero masarap! Sobrang sarap. As in, if I would imagine how a butterbeer would taste like, I would imagine it to be like this. So, hindi siya puro sugar. Hindi. Diba? Lasa siyang Magnolia Gold butter.
Hindi siya lasang margarine. Sabi, parang di ko Butter talaga yung ginamit. It's very, it's very carbonated, fluffy. Last week, sabi ni pareng Einstein sa akin. Sorry. Sabi ni pareng Aristotle. Sabi ni pareng Aristotle, masarap na yung mga cake sa Palawan eh. Just Di siguro tsaka yung price point, no? Baka naman yung... Actually, iba-iba ang taste eh. Iba-ibang taste. Iba-ibang taste ng tao talaga. Subjective. Kaya ako Subjective. nasa food industry ako. I will tell you, I was never, ever able to impress all of my customers. There's always gonna be someone that's gonna say, this is not my vibe. And that's fine. That's okay. You can't impress everyone, right? What's important is what you put in your work, what you put in your craft. And I know for a fact, the entrepreneurs in Palawan are trying their best with what they have on the table. Yeah. Like ito, simpleng pagkain to galing sa restaurant namin. Lahat to mabibili nyo sa palengke, di ba? Walang truffle yan. Walang gold flakes. Walang anything. Yeah. Pero may butter kami. May butter kami. Pero minimix namin sa margarine. Masarap. Masarap. Depende. Parang local taste. Alam mo yun. Parang, syempre, bawa sa namin, sa restaurant namin, more local ang kinikater namin. Ikikater namin yung Siyempre, flavors. yung palette. Yung palette nila. Siguro dun sa mga mas around, di ba, BGC, na medyo above yung palette. Siyempre, doon ka talaga makakita ng mga Market. contis. Depende sa ng mga, market. di ba, everything like that. Di ba? Pero like, everybody happy. You know what I mean? Yeah. Food is made to make people happy. And part of podcast is Satisfied. made to make conversation that move the city forward. Forward. Not backward. Gumawa na sariling ano. So alam nyo na, yun ang role namin ni Isla is that kami yung backward. Learn from people from Puerto. It's simple to have a good life, no? Live here. Wow! In-invite pala at magbumili ng kondo kay Ninay. Sonrisa Gardens. Charis lang. Pero actually, kung gusto nyo, ilagay namin yung... Agent ako nun eh. So, Bago dalawa gusto kami- niya bumili na ng lupa dito. Paano ko makukontak? Sinabi mo na. Even doon sa mura lang. Oh, yung mga pages lang kasi ako I'm a private person eh. Wow! Hindi ako makakontakt. Naka-block lahat. Charis. Nakakausap ko yung mga ka-employees. Sarami kausap, di ba? But, you know, we will put our, here, our business pages. Isla has a content creation page, social media page that highlights... Isla Palawenya. Yes. Siyempre, Yes. alam natin, pride ng Puerto and Palawan yung mga fino-promote niya. Kaya which nga, is thanks. mostly mga business Oo. as a real friend. Wait, Super promote mo yung support. yung Princesa Serenity. Yes. Actually, don't need to promote it kasi ang dami nating client. Oh! Self-promotions. Tama. Hindi, pero syempre, if you want to unwind before you fly, we have opened a spa. Hindi lang siya puro massage chair eh. Kasi we're gonna have massage chairs, we're gonna have whole body massage. Para yung lasting memory nila. Parang ako, as a business owner, ang naisip ko nun is, gusto ko yung last memory nila is yung sobrang happy nila, na-relax sila, di ba? After nilang nag-travel from El Nido, I'm sure Grabe they ang have tired pagod. feet, then they have tired backs from the travel. So I wanted to alleviate their pain. Yung di ka aalis dito ng masakit ang katawan mo. Just go to Princesa Serenity before you fly, fly, fly! Ang aming hashtag is, we got your back. Hashtag, your airport bestie. May ganun. Di ba? ChatGPT, thank you. Talaga ba? Hindi, ako yun. Agag. Human input yun. Eme. Oy, cut na daw, cut. Alright, so that was our episode for today. Cheers! That was so fun! Ang dami nating topics. Hindi ko na alam kung ano mga pinag-uusapan namin. Part 2 ha, part 2. Yeah, so yung mukbang natin for today, ang dami natin napag-usapan. Sige. Don't forget, Don Zamora, Princesa Oy, Serenity. paano mo magbabay? Anong gagawin? This is your hosts for today. Isla Palawenya. And just Ara, you know. Wow! Simple person. Just Ara. Non-graduate Ara. Joke lang.
And this is The Puerto Podcast, Conversations that move the city forward, not backward. yes. Ay! Diba yan?